Nakanguso si Lexie habang nakatingin sa dalawa niya nakatatandang kapatid. Pinagagalitan na naman kasi siya ng mga ito dahil naging pasaway na naman siya. Bakit ba kasi ayaw mo sumunod sa amin, Lexie? Sinabi na namin sa'yo na mag-resign ka na pero hindi ka naikinig sa amin. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Nakahiga ka na naman sa hospital bed. Saway na nakatatanda niyang kapatid na si Luke. Ayaw ko nga kasi kuya. Hindi rin naman kinakinig sa akin kaya quits lang tayo. Ayaw niyo ba na maging sundalo ako? Hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin natin yung bagay na to. Katwiran niya. Talagang pagtatalunan natin to, Lexie. Oo nga, nakikita ka namin na masaya ka sa ginagawa mo ngayon. Pero syempre hindi mo maaalis sa amin na mag-alala sa'yo. Sabat ng isa niyang kapatid na si Leo. Basta. Walang makakapigil sa akin. Bahala kayo magalit dyan pero hindi ako magre-resign. Pagmamatigas niya at tinalikuran ng dalawang lalaki. Nabaril kasi siya sa balikat dahil sa isang misyon. Hindi naman siya sobrang nasaktan ngunit masyado lang talagang overprotective ang kanyang mga kapatid. Kaya pinagagalitan na naman siya ng mga ito. Tigas talaga ng ulo mo, no? Sabi ni Luke. Huwag ka na magtaka kuya. Sa'yo naman kasi nagmana si Lexie. Sabi naman ni Leo. Hoy! Baka nakakalimutan mong kapatid ka rin ni Lexie. Malamang sa'yo din siya nagmana. Shh! Ang ingay niyo! Gusto ko matulog kaya lumabas na lang kayong dalawa sa kwarto ko. Narinig niya pa ang pagtutol ng dalawang lalaki. Ngunit naramdaman niya ang pagbukas-sara ng pinto. Kaya napahinga siya ng malalim. Naiintindihan niya naman kung bakit nag-aalala ang dalawa niyang kuya sa kanya. Wala na silang mga magulang kaya malamang si Luke at Leo mag-aalaga sa kanya. Bata pa lang siya, idol niya na ang dalawang kapatid. Kaya nang malaman niya magsusundalo ang dalawa, ginaya niya ang mga ito. Hindi niya yun pinaalam sa dalawang lalaki dahil nasorpresa na lang ang mga ito nang malaman na sundalo na rin siya. Isang linggo lang siyang nagpagaling sa ospital at nang umayos na ang kanyang kalagayan, agad siyang lumabas doon. Agad siyang dumiretso sa bundok dahil alam niyang may misyon pa siyang dapat gawin. Ano na naman ang ginagawa mo rito, Lexie? Dapat nasa ospital ka pa rin at nagpapagaling. Alam ba ni Kuya Luke na lumabas ka na ospital? Bumalik ka na nga ron, tigas ng ulo mo. Pagalit na saad ni Leo nang makita siya sa kampo. Ang OA mo naman, Kuya Leo. Magaling na ako kaya hindi mo na kailangan mag-alala sa akin. Gusto ko rin na sumama sa susunod dating misyon. Ikaw? Kung ako lang tatanungin, babalik na ako sa Santa Lucia. Pero dito ako na destino. Ikaw siguro may kinikita ang babae dun sa Santa Lucia, no? Dapat ko na bang ihanda ang sarili ko? Si Kuya Luke mukhang walang balak mag-asawa. Uunahan mo pa siya? Ano walang balak? Sila na nga ulit ni Ate Clara. Paniguradong pakakasalan na agad ni Kuya yon. At tama ka, may kinikita nga akong babae pero hindi siya taga Santa Lucia. Gusto ko na nga bumalik para magsama na kami. Ang daya nyo. May mga girlfriends na kayo tapos ako hindi nyo man lang sinasabihan. Kapag ako nakaka-boyfriend, hindi ko rin sasabihin sa inyo para makaganti ako. Subukan mo lang magka-boyfriend nang hindi namin nalalaman ni Kuya. Talagang pipilayan namin ng braso yung magiging kasintahan mo. At huwag kang OA dyan. Ipapakilala ko rin naman sa'yo si Danica. May problema lang siya ngayon. At narito tayo sa bundok kaya hindi mo pa siya nakikilala. Oo na. Pero masaya ako sa inyong dalawa ni Kuya Luke. Siyempre nahanap niyo na yung mga babaeng para sa inyo. Kahit naman magkaroon kami ng sariling pamilya namin, hindi ka pa rin namin makakalimutan. Kapatid ka namin Napangiti siya sa sinabi ni Leo. At doon niya na-realize na ang swerte nga niya talaga sa mga kuya niya. Kinabukasan maaga sila naghanda. Ang misyon nila sugurin ang kuta ng mga kalaban na terorista. Marami silang mga sundalo at hindi rin bago sa kanya mga gawain na ganito. Sanay na siyang pumatay. Mag-ingat ka, Lexie Baka mapatay ako ni Kuya kapag nalaman niya na tamaan ka na naman ng baril. Paalala ni Leo. Oo na Kuya, magaling na sundalo ako. Kaya hindi mo kailangan sabihan. Napailing na lang si Leo sa kanyang sinabi. Lumipas sa ilang minuto at handa na ang kanilang sasakyang gagamitin, kaya agad na silang sumakay doon. Ilang oras lang ang kanila naging biyahe, hanggang sa makarating sa isang liblib na lugar. Inayos siya ang kanyang baril at nagsimula na sila maglakad. Mag-ingat kayo. Iligtas ang kanilang mga binihag. Siguraduhin na wala masasaktan sa mga bihag.
Sigaw ni Leo. Sir, yes sir. Ilang metro lang ang layo ng kuta at tahimik din ang pinasok yon. Ngunit agad na nakatunog ang mga terorista dahil nagpaputok ito ng baril sa kanila. Agad din naman silang lumaban. Hanggat maaari nag-iingat siya sa pagbaril dahil merong mga inosenteng tao na pwedeng madamay. Salazar, puntahan mo ang mga bihag. Utos sa kanya ng isang sundalo. Agad siyang tumalima at bawat terorista na humaharang sa kanya agad niyang binabaril hanggang makarating siya sa isang kubo. Binuksan niya ang pinto at doon bumungad sa kanya ang maraming bihag. Umiiyak ang mga ito at humihingi ng tulong. Pinutol niya ang tali na nakakabit sa katawan ng mga bihag at tinulungan ng mga ito sa pagtakas. Hoy, saan ka pupunta? Sigaw na isang terorista. Tumakas na kayo. May naghihintay na sasakyan sa dulo ng bangin na malapit nandito. Mga sundalo rin yung mga yon. Utos niya sa mga bihag. Nilingon niya ang terorista at sinuntok sa mukha to. Napaatras ang lalaki, ngunit na makita siyang umisilang ito. Ganda mo naman. Bihira lang ako makakita ng babaeng sundalo. Di ko inakala makaka-jackpot pa ako. Ganda mo, titikman kita. Asa ka? Sinuntok niya ulit to, ngunit mabilis to nakaiwas. Naglaban silang dalawa. Sa bawat pagsuntok at sipan ng lalaki umiiwas siya. Nagpapalitan sila ng mga suntok at aaminin niya na malakas ito. Ngunit di siya nagpatalo. Ngunit gano'n na lang ang kanyang gulat nang maglabas ng baril ang lalaki at binaril siya sa tiyan. Natumba siya sa lupa at naramdaman niya ang pagdaloy ng dugo sa kanyang tiyan. Ang hina mo naman. Panunuya nito. Umatras siya habang pinipigilan ng dugo sa kanyang tiyan. Susuntukin na sana siya ng lalaki nang may isang lalaking dumating. Pinigilan nito ang pagsuntok sa kanya ng lalaking terorista. Nakatakip ang mukha ng lalaking dumating kaya hindi niya makita ito. Mali ang ginagawa mo, boy. Ang babae minamahal, hindi sinasaktan. At bago siya mawala ng malay, kita niya ang ginawang pagbaril ng lalaki sa terorista. Hindi niya alam kung ilang araw siyang walang malay ngunit ang magising siya, nasa loob siya ng ospital. Nasa tabi niya si Luke na mukhang nag-aalala sa kanya at na makita nitong gising siya agad tong lumapit. Lexi, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Gusto mo ba ng tubig? Sunod-sunod na tanong nito. Ayos na ako, kuya. Ano ba nangyari? Nasaan si Kuya Leo? Nahuli ba lahat ng terorista? Successful ang naging misyon. Pero marami rin ang namatay na sundalo. Nakuha niyo naman lahat ng bihag. Si Kuya Leo, at wala siya dito. Lexi, nabaril siya sa ulo at comatose ngayon. Hindi namin alam kung kailan siya magigising. Tumulo ang kanyang luha sa narinig. Mas close kasi niya si Leo kaysa kay Luke at hindi niya matanggap ang nangyari dito. Magigising pa naman siya, di ba? Magiging maayos din naman yung kalagayan niya, di ba? Oo naman. Malakas si Leo kaya alam ko magigising pa yon. Hindi gusto ni Leo na iwan tayo kaya sigurado ako lalaban siya. Halos 1 buwan ulit siyang nanatili sa loob ng ospital. Kailangan kasi siyang obserbahan ng doktor dahil medyo malala ang tama ng bala sa kanyang tiyan. Hanggang ngayon pala isipan pa rin sa kanya kung sino ang lalaking tumulong sa kanya. Malaki ang pasasalamat niya dito dahil ito ang nagligtas ng buhay niya. Kuya, amazing ka na dyan. Hindi mo ba ako namimiss? Hindi mo ba namimiss yung girlfriend mo? Paniguradong hinahanap ka na niya. Alam mo bang hindi na rin ako sundalo? Nakakainis kasi si Kuya Luke eh. Hindi ko alam na siya yung nagpasa ng resignation letter ko. Masyado siyang mautak dahil napapirma niya ako doon kaya ngayon hindi na ako sundalo. Pero hindi pa rin ako susuko. Bahala na magalit sa akin si Kuya Luke pero gusto ko naman na maging pulis ngayon. Inaayos ko na yung papeles ko at mapapabilis yun kasi dati ako sundalo. Amazing ka na dyan. Gusto ko makita mo na ako na nakasuot ng police uniform. Lumipas ang ilang buwan ngunit hindi pa rin nagigising si Leo. At tuluyan na rin siyang natanggap sa pagiging pulis. Hindi naman alam ni Luke ang ginawa niya dahil abala ito sa pag-aasikaso ng kasal nito. Nakilala niya na rin ang kasintahan nitong si Clara. Salazar, alam kong bago ka pala sa trabaho ngunit gusto kong hawakan mo ang kasong to. I know your capabilities. At alam ko mariresolve mo ang kasong to. After all, you're a former soldier. Saad ni De La Rosa, ang kanilang general sa presinto.
Dati siyang second lieutenant sa military, kaya ang ranggo niya sa pagiging police officer ngayon ay inspector at maaari na siyang humawak ng mga kaso at mga operational plans. Anong klaseng kaso po ito, sir? Tanong niya. Kidnapping. Masyado na maraming batang nawawala kaya dapat na yung matigil. This will be your first task as a policewoman and don't disappoint me, Salazar. Yes, sir. Salamat po. Bitbit ang mga folder na hawak. Lumabas siya sa opisina ng general. Dumiretso siya sa kanyang table at pinag-aralan ng kaso. At na makakuha siya ng sapat na impormasyon, agad siyang pumunta sa lugar kung saan palaging may nakukuhang mga bata. May CCTV naman dito. Ba't hindi pa rin nila mahuli yung van na nangunguha ng mga bata? Aniya habang nakatitig sa CCTV. Hindi yan gumagana, miss. Agad siyang napalingon sa nagsalita sa kanyang likuran. At doon niya nakita ang isang lalaki na may towel sa balikat. May hawak din tong bola ng basketball at mukhang tambay pa. Di ikaw ang kausap ko. Mataray niyang saad. Ang sungit mo naman, miss. Ako nga pala si Andres. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi ako nagpunta dito para makapagkilala sa'yo. Nilampasan niya ang lalaki. Ngunit ganoon na lang ang kanyang gulat nang hawakan siya nito sa braso. Sinubukan niyang kumawala. Ngunit masyadong magaling ang lalaki at di siya makawala. Ano ba? Huwag kang sumigaw. Nasa harapan mo lang naman ako. Pero ang ganda mo kapag nagtataray ka. Pwede ba? Bitawan mo ako. Alis na ako. Sabihin mo muna ang pangalan mo bago ka umalis. Lexi ang pangalan ko. Masaya ka na? Ha? Talagang kumukulo ang kanyang dugo habang kausap ang lalaki. Naiinis siya dito sa hindi malamang dahilan. Sungit mo. Pulis ka ano? Hindi. Sinungaling. Masyado kang halata, Lexi. Tumitingin ka sa paligid mo. Inoobserban yung mga bagay na para naghahanap ka ng CCTV. Tama ba ako? Hindi niya pinahalata na nagulat siya sa sinabi nito. Ngayon lang may nakapansin ang ginagawa niya. Noong sundalo pa siya, siya ang madalas na gawing spy na mga kasamahan. Dahil malinis siyang gumalaw. Ngunit si Andres agad nalaman ang kanyang trabaho at ginagawa. Nagulat ka ba? Tanong ni Andres. Oo, nagulat nga ako. Pero wala kang pakialam kung pulis man ako. Narito ako upang tumulong at huhulihin ko ang mga taong lumalabag sa batas. Masyadong delikado yung ginagawa mo, Lexi. Hindi mo yan kaya na ikaw lang mag-isa. Kailangan mo na makakatulong sa kasong to. Isang tao na sanay sa lugar na to. Ako na yung taong kailangan mo. Sabi ni Andres, hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko to kaya mabuti pa bitawan mo na lang yung braso ko para makaalis na ako. Pilit niyang hinila ang kanyang braso. Ngunit hindi siya hinayaan ni Andres. Nagulat siya nang biglang pumalibot ang kamay ni Andres sa kanyang bewang at inilapit ang mukha nito sa kanya. Ang liit mong babae pero ang tapang mo. Niwala ka sa akin, Lexi. Hindi biro ang mga taong kakalabanin mo. Ano bang alam mo? Marami akong alam. Tinitigan siya ng lalaki kaya hindi siya nagpatalo at tinitigan din niya ito. Mas lalong inilapit ni Andres sa mukha nito sa kanya at sa hindi malamang dahilan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ilayo mo nga yung mukha mo sa akin. Bad breath ka. Aniya at umiwas ng tingin, ngunit hinawakan ni Andres ang kanyang baba at hinarap dito. Ano? Ako? Bad breath? Oo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang lumapat ang labi ni Andres sa kanya. Hindi siya makagalaw habang si Andres naman tila nag-e-enjoy sa paghalik sa kanya. Bad breath pa rin ba ako? Tanong ni Andres matapos siyang halikan. Bastos! Sigaw niya at sinuntok sa mukha ang lalaki. Tigilan mo na nga ako! Nakita niya ang pagdugo ng ilong ni Andres ngunit wala siyang pakialam. Iniwan niya ang lalaki. Agad siyang bumalik sa presinto upang muling pag-aralan ang kaso. Mabilis na lumipas sa mga araw at patuloy pa rin ang pangunguha sa mga bata. Kaya nagdesisyon siyang manirahan doon upang kahit papaano mapigilan ang krimen na nangyayari. Ngunit meron lamang na asungot na palagi nakasunod sa kanya. Saan ka na naman pupunta, Lexi? Kung binabalak mo hanapin yung van ng mga kidnapper na yon, mahihirapan ka lang. Papalit-palit sila ng van na ginagamit. Yung iba wala pang plate number. Lubayan mo nga ako, Andres. Kapag sumunod ka pa sa akin, hindi ako magdadalawang isip na suntukin ka na naman. Sige, subukan mo suntukin ako. At di mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Wika ni Andres. Inis niyang nilingon ng lalaki at handa na sana itong suntukin ngunit
Mabilis na pigilan ni Andres ang kanyang kamao. Nahawakan niya ng lalaki kaya hindi niya ito nasuntok. Isang pananakit, isang halik. And I'm not joking, baby. Saad nito. Napaasik siya at kinuha ang kamay sa lalaki. Ano ba kailangan mo sa akin? Para kang aso na sunod ng sunod. Marami pa akong gagawin kaya lubayan mo na ako. Tanghali na, kain muna tayo. Sabi ni Andres na halatang hindi pinansin ang sinabi niya. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko lubayan mo ako. Narinig ko yun pero wala akong pakialam. Kumain muna tayo. Baka mamaya malipasan ka pa ng gutom. Magka-ulcer ka pa. Magsasalita pa sana siya ngunit mabilis na hila ni Andres ang kanyang kamay. Pinilit niyang bawiin yun ngunit masyadong malakas ang lalaki kaya pinabayaan niya na lang to. Hanggang sa makarating sila sa isang karinderya. Masasarap naman ang pagkain dito. Huwag ka na sumimangot dyan. Tara na, pumili ka na ng ulam na gusto mo. Kahit na nakasimangot, sumunod siya sa lalaki. Tumingin sila sa mga ulam. Oh, Andres, narito ka pala. Abay, sino itong kasama mo? Uyab mo ba ito? Tanong ng isang matandang babae na sa tingin niya may-ari ng karinderya. Opo, Nanay Pasing. Uyab ko to at ang pangalan niya Lexie Salazar. Kumunot ang kanyang noo dahil sa sinabi ni Andres. Sa pagkakaalam niya, hindi niya naman sinabi sa lalaki kung anong apelyido niya kaya paano yun nalaman ni Andres? At ano ibig sabihin ng salitang uyab? Uyab? Ano yun? Ay, salitang Cebuano yun, iha. Ang ibig sabihin ng uyab ay kasin. Mag-order na po kami, Nanay Pasing. Singit ni Andres. Hoy, nagsasalita pa si Nanay Pasing. Ang daldal mo. Nagugutom na ako, baby. Kumain na muna tayo. Anong gusto mo? Tanong nito. Sinigang na bangus na lang. Narinig ko po ang sinabi ng uyab ko, Nanay Pasing. Isang order po ng sinigang na bangus. At sa akin naman laing. 3 kanin po, samahan nyo ng soft drinks na nasa bote. Hinawakan ni Andres ang kanyang bewang at hinila sa isang table. Nakatitig lang siya sa lalaki, habang ito naman nakangiti lang sa kanya. Ngumiti ka naman, baby. Parang ayaw mo akong kasama. Hindi pa ba halata na ayaw kitang kasama? At pwede ba tigil-tigilan mo yung katatawag mo sa akin na baby? Hindi naman tayo magkaano-ano. Yoko nga. Tatawagin kita sa paraang gusto ko. Wala ka magagawa dun. Inirapan niya na lang si Andres at hindi na ito pinansin hanggang dumating ang kanilang order. Subukan mo to, laing. Masarap to. No thanks, hindi ako makain ng damo. What? Damo? Baby, hindi to damo. Sige na, kainin mo na to. Nangangalay na yung kamay ko. Inis niyang sinubo ang pagkain na nasa kutsara at di niya pinahalatang nasarapan siya. Sarap, no? Sakto lang. Sinungaling. The best kaya itong laing ni Nanay Pasing. Pero mas lalo pang sumarap dahil sumubo ka sa kutsara ko. Para na rin tayo nagkalikan. Indirect nga lang. Namula ang kanyang pisngi sa sinabi nito. Palagi na lang ganun ang epekto sa kanya ni Andres. Sa tuwing malapit ko, mabilis ang tibok ng kanyang puso at para na siyang aatakihin. Lalo na kapag gumagawa ito ng mga bagay na nakakagulat. Hindi naman siya inosente para hindi malaman na nilalandi siya ni Andres. Ngunit ayaw niyang umasa na may gusto to sa kanya. Kaya hanggat maaari pinipigilan niya ang kanyang puso. Lumipas pa ang ilang araw ngunit wala pa rin siyang lead sa kaso. Nainis na nga siya dahil hindi niya matsyempohan ng mga kidnapper. Ngayon lang siya nahirapan ng ganito. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Ang ganda mo talaga, Lexie. Sabi ni Carla. Nakilala niya si Carla dahil kapitbahay niya ito sa bahay na nilipatan niya. Umuupal lang siya para hindi mahirapan sa pagmamanman. Mabilis niya naging kaibigan ng babae ngunit ayaw niya magtiwala ng lubos. Sa klase ng trabaho niya, hindi pwedeng pagkatiwalaan ng mga tao. Maganda ka rin naman, Carla. Hindi. Mas maganda ka sa akin kaya nga palagi nakasunod sa'yo si Andres. Alam mo ba, habulin ng mga babae ang si Andres. Pero, ikaw lang yung natatanging babaeng pinansin niya. Sabi ni Carla. Talaga? Oo. Kaya, iniisip na marami dito na may gusto sa'yo si Andres. Hindi ako naniniwala may gusto yan sa akin. Imposible yon. Palagi ko siyang tinatarayan. Masyado mainit ang dugo ko dyan sa lalaking yan. Kahit na. Basta pupusta ako may gusto siya sa'yo. Napailing na lang siya sa sinabi ng babae hanggang sa napansin niya ang isang kotse.
Kumunot ang kanyang noo dahil ngayon niya lang nakita ang kotse na yon. Sa ilang linggo niyang pananatili sa lugar na yon, sa ulo niya na ang mga sasakyan dumaraan doon. Kaya nakapagtataka na merong kotse sa harap ng karinderya ni Nanay Pasing. Sige Carla, mauna na muna ako sa'yo. Mabagal lang ang takbo ng kotse kaya sinundan niya yon. Hanggang makarating sila sa medyo dulo ng lugar, kung saan konti na lang ang mga bahay. May mga batang naglalaro doon kaya naging alerto siya. At di nga siya nagkamali. Merong isang lalaki na lumabas ng kotse at nanghilan ng bata. Nakasuot ng bonnet ang lalaki kaya hindi niya makita ang mukha nito. Mabilis siyang tumakbo at sinipas sa braso ang lalaki. Takbo! Sigaw niya sa apat na batang naglalaro. Lakas ng loob mo nakalabanin kami, miss. Sumuko ka na lang. Ba't ko naman gagawin yun? Sinugod siya ng lalaki at mabilis na umatake, ngunit naiwasan niya ang atake nito. Siniko niya sa leeg ang lalaki kaya napaatras to. Ang hina mo naman? Panunuya niya. Muli itong sumugod sa kanya. Susuntukin na sana siya ngunit yumuko siya at sinuntok ito sa tiyan. Pero napansin niyang may tato sa kaliwang bahagi ng braso ang lalaki. Tama na yan pre, kahit babae makadihado tayo. Sigaw ng isang lalaki sa loob. Napamura ang lalaking kalaban niya at naglabas ng patalim. Hindi agad siya nakaiwas nang saksakin siya nito, kaya tumama yon sa kanyang tagiliran. Nagmamadaling umalis ang lalaki at sumakay sa kotse. Sinubukan niyang habulin ang kotse na yon. Ngunit hindi niya nagawa. Wala ring plate number ang sasakyan kaya napamura na lang din siya. Naglakad na lang siya pabalik sa kanyang bahay, habang hawak ang tagilirang dumudugo. What the heck? Ano nangyari sa Lexi? Sino may gawa sa inyan? Sunod-sunod na tanong ni Andres na makasalubong niya ito. Magsasalita na sana siya, ngunit nandilim ang kanyang paningin at tuluyang nawala ng malay. Naramdaman niya na lang ang kamay na pumulupot sa kanya bago siya matumba. Hindi niya alam kung ilang oras siya nakatulog. Ngunit na magising siya, nasa isang kwarto siya na dilawang kulay. Meron na ring benda ang kanyang sugat. Gising ka na pala. Mabuti pa kumain ka na muna para magkaroon ka ng lakas. Napalingon siya sa nagsalita at doon niya nakita si Andres na may hawak ng mangkok. Umupo ito sa kanyang tabi at sinubukan siyang pakainin. Ngunit umiwas siya. Hindi ako nagugutom. Uuwi na ako. Tigas din ang ulo mo, no? Saan ka naman nakakita ng ulong malambot? Piloso pa pala ang baby ko. Napairap siya sa sinabi ni Andres. Nagsisimula na naman itong landiin siya. Uuwi na ako. Hindi, kumain ka muna. Umiling siya at muling iniwas ang mukha kay Andres. Ilang sandali pa hinawakan ni Andres ang kanyang baba at pinisil ang kanyang pisngi. Nagulat siya nang halikan siya ni Andres, ngunit mas ikinagulat niya nang malasahan ng sopas sa kanyang bibig. Tinulak ni Andres ang pagkain gamit ang dila nito sa kanyang bibig. At agad niya naman yung tinanggap. Ito lang pala ang paraan para mapakain ka. Sana kanina ko pa ginawa. Ano ba? Ba't ba yung ginawa? Ayaw mo kasing kumain kaya sinubuan kita. Akin na nga yung sopas. Ako na lang magpapakain sa sarili ko. Kadiri ka. No baby, ako na. Baka mamaya matapon lang to. Sinamaan niya ng tingin si Andres ngunit halatang walang pakaalam ito sa kanya. Sinubo niya na lang ulit ang pagkaing nasa kutsara. Dahil baka mamaya gamitin na naman ito ang bibig nito upang mapakain siya. Nakakadiri yun para sa kanya. Pero hindi niya maiwasang kiligin. Baliw na ba siya? O nasisiraan ng bait? Hindi niya alam. Bakit nga ba siya nakikisama sa lalaking to? Sino may gawa niya sa'yo? Biglang tanong ng lalaki matapos siyang pakainin. Yung mga kidnapper. Nakita ko kanina isang kotse na kahina-hinala kaya sinundan ko. Sinubukan ulit nila manguha ng bata. At syempre nakapaglaban ako. Naglabas siya ng kutsilyo. Di ko naiwasan kaya ito nangyari sa akin. Di ka ba marunong mag-ingat, Lexi? Paano ko mas malalapad yan yung natamo mo? Paano ko natuluyan ka ng lalaking yun? Hindi nga nangyari. Na-distract lang ako nakita ko ng tattoo. Alakas kutob ko na yun yung simbolo nila kaya hahanapin ko sila. Papapahama ka sa ginagawa mong yan, Lexi. Hindi ako makakapayag sa gusto mo mangyari. Why do you even care? Hindi naman kita kaano-ano kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako sa mga gusto kong gawin. Hindi ko kailangan ng permiso mo para gawin to, no? Okay, sige, bahala ka. Kung anong gusto mong gawin. Susugurin mo sila na ikaw lang? Okay, bahala ka sa buhay mo. Nagulat siya nang biglang umalis si Andres sa kanyang harapan at lumabas ito ng kwarto. Hindi niya alam ngunit nasaktan siya sa ginawang pagsigaw nito.
Masyado siyang naapektuhan sa ginawa nito. Ano ba nangyayari sa'yo, Lexi? Wala na naman yan si Andres. Kaya mabuti pa umalis ka na. Aniya sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at nang makatayo agad siyang lumabas ng bahay. Maganda ang disenyo ng bahay ngunit hindi niya yun pinagtuunan ng pansin dahil gusto niya na nga umuwi. Nadaanan niya si Andres na nasa sala at nanonood ng TV. Ngunit tila wala itong pakialam sa kanya. Alis na ako. Aniya tuluyang lumabas ng pinto. Umuwi siya sa kanyang tinitirahan at dumiretso sa kanyang kama. Laman ng kanyang isip ang pagtatalo nilang dalawa ni Andres. At lumipas na ilang oras, hindi naman lang siya dinalaw ng antok. Ano ba nangyayari sa'yo, Lexi? Lalaki lang naman yun. Tsaka si Andres pa talaga. Sira ulo ka ba? Ginulo niya ang kanyang buhok at napabangon. Tatayo na sana siya ngunit agad siya napalingon sa pinto nang may marinig na kaluskos mula sa sala. Kinuha niya ang baril na nasa drawer at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Inihanda niya ang sarili sa posibleng pumasok na tao at hindi nga siya nagkamali dahil ilang sandali lang may pumasok na isang lalaki na nakasuot ng maskara. Tinutukan niya ang lalaki ng baril sa ulo nito. Taas mo yung kamay mo kung ayaw mong iputok ko to sa ulo mo. Pananakot niya. Hindi sumunod ang lalaki dahil bigla itong humarap sa kanya at pilit na inaagaw ang baril. Nakipag-agawan siya dito, ngunit masyado itong malakas at kumikirot ang sugat niya sa tagiliran kaya alam niyang dihado siya. Subalit hindi siya nagpatalo. Sinipa niya sa tiyan ng lalaki. At sinuntok sa mukha ngunit agad ito nakabangon at sinabunutan siya. Bitiwan mo ako! Dapat ka na mawala sa landas namin, miss. Abala ka sa trabaho namin. Handa na siyang suntukin ng lalaki. Ngunit nagulat siya nang biglang sumulpot si Andres mula sa likod at hindi na ang lalaki nakahawak sa kanyang buhok. Mali yan, pre. Kalalaki mong tao pero nananabunot ka ng babae. Bakla ka ba? Tanong ni Andres. Nagsuntukan ang dalawang lalaki at base sa kanya nakikita. Masasabi niyang magaling sa pakikipaglaban si Andres. Ilang sandali lang, napatulog nito ang kalaban. Umalis na tayo dito. Binuhat siya ni Andres at hindi na rin siya umangal. Ilang metro lang ang layo ng bahay niya mula sa bahay ng lalaki kaya doon sila dumiretso. Nang makarating sa bahay ni Andres, ibinaba siya ng lalaki sa sofa. Munti ka na mapahamak kung di ako dumating. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Gusto mo magpasalamat ako sa'yo? Pagtataray niya. Sa lahat ng tinutulungan, alam mo ikaw pa ang may gana magtaray. Hindi ko naman sinabing tulungan mo ako, di ba? Kaya ko ang sarili ko. Nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang lumapit si Andres kaya napasandal siya sa sofa. Itinukod ni Andres ang braso nito sa sandalan ng sofa kaya parang nakakulong siya. Ang taray mo. Ang dapat sa'yo ligawan para lumambot ka naman. Ano? Sabi ko liligawan kita para maging mabait ka sa akin. Ha? Slow pala ang baby ko. Pinataka ni Andres ng halik ang kanyang labi bago inayos ang kanyang buhok na bahagyang magulo. I like you, Lexi. At niligawan kita. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kita gusto. Andres, base sa nakikita ko, mukhang may nararamdaman ka na rin sa akin. But I want to make sure. Gusto ko na sa bibig mo mismo manggaling na may gusto ko nga sa akin kaya liligawan kita. Sa ngayon magpahinga ka na muna, baby. Lalandiin pa kita bukas. Muling pinataka ni Andres ng halik ang kanyang noo bago siya binuhat at idinala sa kwarto. Tulala lang siya hanggang sa ilapag sa kama. Good night, baby. Please dream of me. Hanggang sa makatulog siya laman ng kanyang isip si Andres. Kinabukasan tinanghali na siya ng gising. Agad siyang lumabas ng kwarto at nakita niya si Andres na nasa kusina at mukhang nagluluto. Gising na pala ang reyna ko. Uwi na ako. Di pwede. Masyadong delikado kung mag-isa ka lang sa bahay mo. Paniguradong kilala ka na ng mga kidnapper na yun kaya gusto ka nilang patayin. Mas safe kung magkasama tayong dalawa. Hindi. Ayoko makasama ka. At sino ka ba para diktahan ang dapat kong gawin? Well, ako lang naman ang future boyfriend mo. Kaya dapat nakikinig ka sa akin. Come on, kumain ka muna. Kain muna tayo, baby. Inirapan niya lang ito. Sungi talaga ng future girlfriend ko. Mabilis na lumipas sa mga araw at di niya inakala na talagang liligawan siya ni Andres. Nasa iisang bahay lang din sila nakatira dahil ayaw siya nitong pauwiin. At sa ilang araw niyang pananatili sa bahay ng lalaki, masasabi niyang nahulog na nga talaga siya rito.
Baby, mag-date naman tayong dalawa. Palagi na lang tayo nandito sa bahay. Sabi ni Andres. May ginagawa ako, Andres. Kung gusto mo mag-date, ikaw na lang. Ani niya habang may binabasang papel. Paano ako makikipag-date kung nandito yung girlfriend ko? Hindi siya sumagot sa sinabi nito at tumitig lang sa mga papel. Paminsan-minsan pumupunta siya ng presinto upang mag-report. Alam naman ni General De La Rosa na hindi biro ang kasong hawak niya. Kaya pinayagan siya nitong kahit wag na pumasok. Tara na. Andres, ano ba? Sigaw niya dahil biglang kinuha ng lalaki ang papel sa kanyang kamay. Hindi ka naman mamamatay kung sasama ka sa akin, kaya tara na. Pangungulit pa nito. Sige na nga. Ngumiti si Andres at sinuotan siya ng cap. Hinila siya ng lalaki sa labas ng bahay at nagulat siya dahil may kotse na nakaparada sa harapan. Saan ba kasi tayo pupunta? You'll see. Saad nito at pinagbuksan ang pinto ng kotse. Sumakay na lang din siya doon. Ganon din ang lalaki. At nagsimula na ito magpatakbo ng sasakyan, habang siya naman tahimik lang sa gilid. Halos 2 oras din na naging biyahe nila, hanggang makarating sila sa abandonadong gusali. Anong ginagawa natin dito? Basta. Hinila ni Andres ang kanyang kamay at pumasok sila sa abandonadong gusali. Marami siya nakikita na van at kotse na nakaparada, ngunit wala siyang alam kung anong ginagawa nila sa gusaling yon. Nasa itaas na sila ng gusaling ngunit wala pa rin siyang napapansin. Umuwi na lang tayo, Andres. Ba't pa kasi tayo nandito? Shhh! Saway sa kanya ng lalaki, hanggang sa pumasok sila sa isang kwarto. Lumingon ka sa baba mo. Sinunod niya ang utos ng lalaki at ganon ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang taong gusto siyang patayin. Kahit wala na itong suot na maskara, kilala niya ang katawan nito. Teka, siya yung gusto kong patayin. Nasaan ba kasi tayo, Andres? Nandito tayo sa kuta ng mga kidnappers. Ano? Paano mo ito nalaman? Hindi mo man lang ako sinabihan. Gusto ko kasi may thrill ang date natin. Kaya naisipan ko hanapin ang isa sa kuta ng mga kalaban mo. Hindi pa ito yung pinakakuta nila. Ngunit nararamdaman ko malapit na natin yung matuntun. Natin? Bakit? Kasama ka ba? Oo naman. Ako ang future boyfriend mo kaya kasama mo ko. Asa ka namang sasagutin kita? Oh, bakit hindi pa ba? Inilapit ng lalaki ang mukha nito sa kanya kaya napaiwas na lang siya. Iba ang epekto ni Andres. Talagang ang mahal niya na ito. Ikaw kinikilig ka ano? Hindi, ba't naman ako kikiligin? Kasi gwapo ako. Napairap na lang siya sa sinabi ni Andres at tinignan ng mga kidnappers. Hindi sila nakikita ng mga ito dahil nasa taas sila at tago ang lugar na kinaroroonan nila. Ilang sandali pa at umalis na ang mga kidnapper. Mukhang nagbabalak na naman ang kasamaan ng mga ito kaya nagmamadali siyang bumaba. Tulungan mo ako maghanap ng mga ebidensya. Marami ang nagkalat ng mga papel sa sahig kaya tinignan niya ang mga yon hanggang sa mapansin niya ang isang sketch. Tama nga ang hinala ko. Meron ngang tattoo na ganito ang mga kidnapper. Wow, ang galing naman pala ng baby ko. Tumigil ka nga. Mabuti na lang may dala siyang cellphone kaya nakunan niya ng picture ang ebidensya. Maging ang mga van at kotseng nakaparada. Nang matapos agad silang umuwi ni Andres. Did you enjoy our date? Tanong nito na makauwi sila. Ngayon lang ako nakakita ng date na pinuntahan ang kuta ng mga kidnapper. Oh, bakit masama ba yung ginawa ko? Kesa naman bigyan kita ng mga bulaklak at kumain sa labas sa tiyak na ikapapahamak mo. Mas maganda rin yung date natin na alam ko magugustuhan mo dahil alam ko na nakakuha ka na ebidensya. Sagot ni Andres. Ibang klase ka dun, no? Talaga? At least alam kong makakatulong ako sa'yo. Paano mo nga kasi nalaman ang kuta ng mga kidnapper? Gwapo kasi ako kaya nalaman ko. Wala ka talagang kwentang kausap. Ayos lang. At least mamahalin mo naman ako. Bigla siyang natahimik sa sinabi ng lalaki. Oo nga at mahal niya na ito ngunit hindi niya pa ito inaamin dahil natatakot siya. Sa lagay ng kanyang trabaho ngayon, natatakot siya na baka may madamay na iba pa, lalo na at kilala siya ng mga kidnapper. Mabilis na lumipas sa mga araw, patuloy siya sa paghahanap ng mga impormasyon sa mga ito. At halos araw-araw, pumupunta siya sa kuta ng mga ito upang magmanman. Unti-unti nakikita niya ang iba pang kuta ng mga ito pero hindi muna siya sumugod. Ayaw niyang magpadalos-dalos. Masyadong delikado dahil hindi niya alam kung may traidor sa mga kasamahan niyang pulis. Si Andres naman patuloy sa paniligaw sa kanya. Mas lalo lang tuloy siyang nahulog
sa lalaki dahil inaalagaan talaga siya nito. Wala na nga siyang ginagawa sa bahay nito dahil halos si Andres lahat na nag-aasikaso. Magpahinga kaya muna. Kahapon ka pa nakatutok sa laptop mo. Paano kung lumaboy ang mata mo? Hindi mo na makikita yung kagwapuhan ko. Sabi ni Andres at inilapag ang isang tasa ng kape sa gilid ng lamesa. Hindi pwede, Andres. Kailangan ko tapusin tong report ko. Pakiramdam ko konti na lang mahuhuli ko na yung mga kidnapper. Aniya. Patuloy siya sa pag-type sa kanyang laptop nang biglang kunin ni Andres ang laptop sa lamesa at inilayo. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Ngunit mukhang wala itong pakialam dahil umupo ito sa kanyang tabi at inalok ang kape na dala. At wala na siya magawa kundi uminom ng kape. Nasasanay na ako sa ginagawa mo sa akin. Paano kung iwan mo ako? Paano na lang ako? Tanong niya. Say what? Ikaw? Iiwan ko? Malabo yata mangyari. Dahil mauna pa ako mabaliw kapag ako ang iniwan mo. Sagot ni Andres. You really love me? Sobra. Kaya sana ingatan mo yung sarili mo. Akala mo ba hindi ko alam na umaalis ka sa ating gabi at dinadala mo yung kuta na pinuntahan natin? Lexi, kahit pa sabihin na dati kang sundalo at pulis, ngayon, babae ka pa rin. Mas marami sila, kaya nag-aalala ako sa'yo. Sana man lang nagpaalam ka sa akin. Dahil sasamahan naman kita kung gusto mo. Kinagat niya ang kanyang labi. At hindi napigilan ng sarili. Hinawakan niya ang pisngi ni Andres at tinalikan sa labi ang lalaki. Natigilan nito sa kanyang ginawa. Ngunit agad din naman itong gumanti at hinawakan siya sa bewang. You kissed me? Yes, I did. Bakit? Because I love you. Nanlaki ang mga mata ni Andres sa kanyang sinabi kaya napatawa na lang siya. At sinasagot na kita. Sinasagot mo na ako? Ibig sabihin girlfriend na kita? Oo, ayaw mo ba? Of course not. Gusto ko. Wala nang bawian yan baby Magpapaschedule na ba ako ng simbahan para sa kasal natin? Kasal? Anong kasal? Kasasagot ko pa lang sa'yo tapos ngayon gusto mo agad ikasal tayo? Joke lang, baby. Hindi lang kasi ako makapaghintay. Dahil alam ko sa sarili ko na ikaw na ang babaeng gusto ko makasama hanggang dulo. Ang swerte ko sa'yo, Andres. No, baby. Mas maswerte ako sa'yo at mahal kita. Mahal din kita, Andres. Oh my God, para ako mahihimatay ngayon. Grabe. Umirap siya. Ewan ko sa'yo. Mag-date tayo bukas? Saan kuta mo na naman ako dadalhin? Hindi kita dadalhin sa kuta ng mga kidnapper. Basta mag-date tayo bukas. O sige, kung yan ang gusto mo, pumapayag na ako. Tinutuon ni Andres ang sinabi nito. Kinabukasan maaga silang gumayak para mag-date. At hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Andres. Saan ba kasi tayo pupunta? Tanong niya. Mamimitas tayo. Mamimitas ng ano? Basta. Napairap na lang siya sa sinabi nito. Kahit anong gawin niyang pangungulit, hindi talaga sinabi sa kanya ng lalaki kung saan sila pupunta. Hanggang sa nakarating sila sa isang farm. Farm? Anong gagawin natin dito? May tanim kasi silang mangga rito. At kaibigan ko ang may-ari nito kaya nagpaalam ako sa kanya na kung pwede, mamitas tayo ng mangga. And don't worry, may dala akong alamang. Talaga? Mamimitas tayo ng mangga? Tara na! Excited siyang bumaba sa kotse at halos takbuhin niya na ang farm papasok. Napangiti siya na makita ang iba't ibang tanim na gulay. Ang cute ng kamatis, parang ang sarap kainin kasi namumula na sa hinog. Pwede tayo mamitas ng kahit ano dito, baby. Binayaran ko yung kaibigan ko para dito. Binayaran? Mayaman ka? Basta. Tara na, mamitas na tayo ng mangga. Sumimangot siya at nagsimula na ulit maglakad. Halos 5 minuto lang ang nilakad nilang dalawa hanggang makarating sila sa isang malaking puno ng mangga. Nagniningning ang kanyang mga mata nang makita na marami yung bunga. Come on, baby. Pulutin mo lahat ng susungkitin ko, Tumango siya at excited na kinuha ang basket na hawak ni Andres. Kumuha ng panungkit si Andres habang siya naman nag-aabang ng bunga na mahuhulog. Para siyang bata sa tuwing nakakakuha sila ng mangga. Kasya na siguro sa atin to, ani niya habang nakatingin sa basket. Naglatag ng blanket si Andres sa damuhan at naupo silang dalawa doon. Nagbabalat ng mangga si Andres habang siya naman inihahanda ang alamang. Nang matapos sa pagbabalat si Andres, agad siyang kumuha ng kapiraso
at sinausaw sa alamang upang isubo. Ang sarap! Mabuti naman at nasarapan ka. Pwede ulit tayong pumunta rito kung gusto mo. Bakit dito mo naisip na mag-date tayong dalawa? Kasi alam ko safe dito. Alam ko na walang mga matang nakamanman sa atin. Ang swerte ko talaga sa'yo, Andres. Maswerte pa rin ako sa'yo. Napailing na lang siya sa sinabi ng lalaki at sinubuan nito ng mangga. Kumain silang dalawa habang nagkukwentuhan kung ano-anong topic nila, ngunit kahit ganun masaya siya. Ang tamis talaga ng mangga. Gusto ko, kapag nagpatayo ako ng bahay, may puno rin ng mangga sa likod. Ganun ba? Dapat pala ngayon pa lang bumili na ako ng bahay nating dalawa. Tapos magtatanim ako ng puno ng mangga at ibang mga prutas. Talagang sigurado ka na sa akin, ha? Paano kung maghiwalay tayong dalawa? Paano kung may mangyari na hindi inaasahan? Paano kung magluho ka sa akin? Dahil may nakita ka mas maganda at mas sexy? Baby, please don't think negative. If you need space, I can give you that. If you need time, bibigyan kita ng 10 relo. Kung di mo nakikita ang future na kasama ako, bibigyan kita ng salamin na may grado. Kapag sa tingin mo nawawala ka na ng spark, kukuryentehin kita. Andres, sira ulo ka. Joke lang baby, pero seryoso. Handa ako gawin lahat basta wag mo lang ako iwan. Sisiguraduhin ko na hindi tayo maghihiwalay. At hindi pa ako baliw para pakawalan ka. Pinaghirapan kita kaya hindi kita ipagpapalit sa kahit sino. Nandito lang ako hanggang sa pagtanda mo. Pakiramdam niya siya na ang pinakamagandang babae ngayon dahil sa mga sinasabi ni Andres. Ang swerte niya dito at wala na siyang mahihiling pa. Nagpatuloy sila sa pagkain ng mangga at nang matapos namitas naman sila ng iba pang mga gulay. At tuwang-tuwa siya habang namimitas. Dahil yun ang unang beses na ginawa niya yon. Doon na rin sila kumain ng tanghalian. May baon naman silang pagkain. Nang sumapit ang hapon, magkatabi silang dalawa habang nanonood ng sunset. This is the best day ever. Salamat dahil dinala mo ako dito, ha. Alam kong stress ka na sa trabaho. Kaya gusto ko na mag-relax ka naman. Hindi naman masama magpahinga, baby. Hindi masama kung tumakas ka muna sandali sa trabaho mo. Ilang araw ka ng pagod at halos wala ka na rin maayos sa tulog. You deserve this. Ngumiti siya at unti-unting nilapit ang mukha kay Andres at hinalikan niya sa labi ang lalaki. 6:00 na nang umuwi sila sa bahay. Nag-enjoy ka ba? Oo naman, salamat talaga. Wala anuman, lahat gagawin ko para sa'yo. Ilang linggo ang lumipas at unti-unti na siya nagkakaroon ng lead at dahil yun sa tulong ni Andres. Hindi niya alam kung saan nakakuha ng mga lead si Andres dahil hindi naman ito sinasagot ang mga tanong niya. Sa ngayon may hinala na siya kung sinong nasa likod ng pangingidnap, ngunit gusto niya muna makasiguro. Baby, aalis na muna ako saglit but please wag ka lalabas ng bahay hanggat wala ako. Saan ka pupunta? May babae ka, no? Sino yan? Kakalbuhin ko. What? Babae? Wala akong babae. Alam mo naman kung gaano ako kabaliw sa'yo. Kaya malabo yung sinasabi mo. Oo na, mag-iingat ka, ha? Tumawag ka sa akin kapag may nangyaring masama sa'yo. Parang ako yata dapat magsabi sa'yo niyan. Kahit anong bilin ko sa'yo, hindi ka nakikinig sa akin. Remember last week, munti ka na mapahamak dahil lumabas ka ng bahay. Tinatambangan ka na pala ng mga kidnapper. At mabuti na lang dumating ako agad. Di ko naman alam na may nakabantay pala sa akin. Sige na, umalis ka na. Tumango si Andres ngunit kumunot ang kanyang noo nang bigla nitong amuyin ang damit na suot. Bakit? May mali ba sa damit mo? Baby, amuyin mo nga para may mabaho sa damit ko Lumapit siya kay Andres at inamoy ang damit ito sa parting kwelyo. Ngunit, gano'n na lang ang kanyang gulat nang bigla siya nitong halikan sa noo. Dumadamoves ka lang Ayos ba? Kinilig ka ba? Che, umalis ka na nga. Sungit ng baby ko. Inirapan niya si Andres at muling umupo ng sofa. Ilang minuto lang agad siyang tumayo. Kailangan niya ng kumilos kaya nang matiyak niyang wala na si Andres, lumabas na rin siya ng bahay. Tumingin-tingin muna siya sa paligid at nang makitang wala nang nakamanman sa kanya, naglakad siya. 10 minuto rin siya naglakad hanggang sa makarating sa dating bahay na tinitirhan. Oh, Lexi, mabuti naman nagpakita ka ulit. Naku, ang tagal ka nang hinahanap ni Aling Rose. Akala nga niya umalis ka na dahil di ka na nila nakikita sa inuupahan mo. Sabi ni Carla, si Aling Rose ang may-ari ng bahay na inuupahan niya sa lugar na ito. Di na nga siya nakapagpaalam dahil ayaw siyang palabasin ni Andres. Nagkaroon kasi ng problema sa bahay kaya hindi ako nakapagpaalam. Kamusta ka nga pala dito? Ito, may mga nangunga pa rin ng bata.
Mabuti na nga lang, konti na lang kumpara nun eh. Mukhang nakatunog yung mga kidnapper na mainit sa kanila mga pulis. Sagot ni Carla. Dapat lang na mahuli na sila. Kawawa naman yung mga batang kinukuha nila para sa pansariling kaligayahan. Tama ka. Nga pala, babalik ka na ba rito? Gusto mo, samahan kita kay Aling Rose? Oh, sige. Naglakad silang dalawa ni Carla at habang naglalakad nagkukwentuhan sila. Ano yung nasa braso mo? Ba't may nakalagay na bandage? Na-aksidente ka ba? Parang nung una kita nakita, meron ka ng ganyan. Anong meron? Ito ba? May malaki kasi akong sugat dito. At diabetic kasi ako kaya matagal gumaling. Ang sakit siguro niyan. Di naman, nasanay na rin ako. Ilang minuto pa silang naglakad hanggang sa makita nila si Aling Rose. Nang matanaw siya ng ginang, mabilis siya nitong niyakap. Naku, mabuti naman at nakita na kita, Lexi. Kamusta ka na? Ano ba nangyari sa iyong bata ka at bigla ka na lang hindi nagparamdam? Kinabahan tuloy ako sa iyo. Pasensya na po kung hindi ako nagpaalam sa inyo, Aling Rose, ha? Pero sa susunod na buwan, babalik na rin po ako dito. Namiss ko po kasi kayo eh. Ako rin naman. Halika, magkwentuhan muna tayong dalawa. Tumango siya at sumunod sa babae. Maging si Carla sumunod din. Ilang oras siyang nanatili sa bahay ni Aling Rose hanggang sa hindi niya namalayang hapon na pala. Nako, kailangan ko na po muna umuwi, Aling Rose. Baka po kasi hinahanap na ako sa amin. Ganun ba? O sige, mag-ingat ka na lang sa daan. Alam mo naman sa lugar na ito, maraming masasamang loob. At idagdag pa na babae ka kaya mag-iingat ka. Opo, salamat po ulit. Ngumiti siya kay Aling Rose at ganun din kay Carla. Nang makalabas siya ng bahay, nagsimula na siya maglakad. Subalit hindi pa siya nakakalayo, naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Pinakiramdaman niya ang taong yon. At lumiko siya sa isang makipot na daan. Mabuti na lang may dala siyang dagger. Sinubukan niya iligaw ang sumusunod sa kanya, kaya nagtagumpay siya. Nalinti ka na. Nasaan na yung babaeng yun? Tanong ng lalaking sumunod sa kanya. Tahimik siyang pumunta sa likod nito at biglang tinutukan ng dagger sa leeg. Sinipa niya rin ang lalaki hanggang napadapa ito sa lupa. Sino ka? Ba't mo ako sinusundan? Hindi sumagot ang lalaki at nanlaban sa kanya. Sinubukan itong kunin sa kanya ang dagger, ngunit magaling siya. Nagpalitan sila ng suntok at sipa hanggang sa matamaan siya nito sa tiyan, kaya napahiga siya sa lupa. Sayang lang ang ganda mo, miss. Sana hindi ka na nangialam sa negosyo namin para hindi ka nadamay. Sabi ng lalaki. Wala kayong kasing sama, kaya nararapat sa inyong hulihin. Hindi mo kami magagawang hulihin dahil papatayin na kita. Sasaksakin na sana siya ng lalaki, ngunit agad yun natigil na may pumigil sa kamay nito. Andres? Sabi ko na nga ba, gagawa ka na naman na ikapapahamak mo. You never listen to me, baby. Ngumuso na lang siya bago tumayo at pinagpagan ng damit. Hawak na ni Andres ang lalaki kaya hinarap niya ito. Sino boss mo? Di ko sasabihin. Tigas mo rin, no? Sige, dalhin na natin to sa presinto. Tinalian muna ni Andres ang kamay ng lalaki bago sila pumunta sa presinto. Ipinasa niya rin ang report na ginawa niya. Pwede mo nang gawin ang operasyon mo, Salazar. Sapat na ebidensya na kuha mo para hulihin sila. At meron na ako mga pulis na makakasama mo sa operasyong to. Anytime pwede nyo nang lusubin ang kuta ng mga kidnapper. Salamat po, sir. Aalis na po ako. Sumaludo muna siya bago lumabas sa pintuan. At nakita niya sa labas si Andres na mukhang kanina pa siya hinihintay. Tapos na? Oh, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, Andres, ha? I know you too well, baby. Masyado ka makulit. Kaya hindi na ako magtataka na ginawa mo yung pinagbabawal ko. Let's go home. Alam ko nag-iisip ka na ng plano. Isang linggo ang lumipas. Handa na siya para sa operasyon na gagawin. Nakahanda na rin ang iba pang mga pulis na siya na ang mamumuno. I want this operation to be clear. Hulihin ang dapat hulihin at tiyakin na wala masasaktan lalo na yung mga batang bihag nila. Maliwanag? Yes, ma'am. Isa-isa na silang sumakay sa police car at nagsimulang bumiyahe. Hindi niya alam kung nasan si Andres dahil kaninang umaga niya pa ito hindi makita. Hindi niya rin ito tinangkang hanapin dahil abala siya sa operasyon. Gabi nila isinagawa ang operasyon para mas madali. Ilang oras lang ang kanila naging biyahe na makarating sa kuta ng mga kidnapper. Tahimik silang pumwesto sa gilid ng building. At mula sa kanilang kinalalagyan, rinig niya ang iyak ng mga batang na-kidnap ng mga ito. May mga parak! Nagpaputok ang mga kalaban kaya wala silang nagawa kundi magpaputok na din. Sumugod sila at sa bawat makakasalubong niya, pinapaputokan niya.
Pumasok siya sa loob ng building at hinanap ang kinalalagyan ng mga batang dinukot. Napamura siya nang madaplisan ng bala sa braso. Muli siyang naglakad hanggang sa nakarating sa isang kwarto. Doon niya narinig ang mga iyak ng mga bata, kaya sinira niya ang kandado sa pinto. At di nga siya nagkamali. Halos madurog ang kanyang puso na makita kung gaano karaming bata ang nakidnap. Tumahan na kayo. Ililigtas ko kayo, okay? Hindi mo magagawa yan. Agad siyang napalingon sa kanyang likod at doon niya nakita ang taong matagal niyang pinaghihinalaan. Aling Rose, walang hiya ka? Sinira mo yung plano ko. Sigaw ni Aling Rose. Hindi tama tong ginagawa mo. Ba't kailangan mo manguha ng mga inosenteng bata? Malalagot ka sa batas. Tinatanong mo kung bakit? Para ibenta sila at magkaroon ako ng maraming pera. Masyado mahirap kung matatanda at kabataan ang kukunin namin. Kaya naisip ko bata na lang. Kahit bata sila, marami pa rin naman bibili sa kanila. Tagumpay na sana ako eh. Kaso, ang laking perwisyo ang binigay mo sa akin. Bukas ipapadala ni mga batang yan sa ibang lugar at babayaran na ako, pero dahil sa'yo hindi yun natupad. Malitong ginagawa mo, Aling Rose. Hindi solusyon ang pagbebenta ng bata para kumita ng malaking halaga ng pera. Kahit ano pang sabihin mo, papatayin kita. Magpapaputok na sana si Aling Rose. Ngunit agad siyang sumugo dito at sinipa ang baril na hawak nito. Hindi niya inakala na magaling sa pakikipaglaban si Aling Rose, kaya medyo nahirapan siya. Hindi pa naman kasi ito sobrang matanda. Kaya, malamang hindi pa rin tumahina at kaya pa makapagsabayan sa kanya. Tama nga ang kutob ko una pa lang. Aniya na makita ang tato sa likod ng babae. Una pa lang si Aling Rose na ang kanyang pinaghihinalaan na mastermind. Ito lang naman ang babaeng malapit sa mga batang naroon. Kapansin-pansin din na hindi gumagana ang CCTV sa bahay nito. Nakaisa-isang CCTV sa lugar nito. Mas lalo niya napatunayan yun na makita ang tato sa likod ng babae nung niyakap siya nito. Papatayin kita. Sisipaan niya na sana ang babae. Sa tiyan nito, ngunit agad yung nakailag. Sinuntok siya nito sa muka. Natumba ang babae sa sahig at lalapitin niya na sana ito nang may inilabas tong kutsilyo at sinaksak siya sa balikat. Sumuko ka na lang, Lexi. Wala ka na laban sa akin. Hindi yan mangyayari, Aling Rose. Muli siyang sumugod, ngunit tatamaan siya ng kutsilyo sa binti. Napahiga siya sa sahig at papatong na sana sa kanya si Aling Rose, ngunit agad itong tumalsik nang may sumipa dito. Babe, ba't ka naman nagpapasaksak? Andres! Tinulungan siya nitong tumayo. Ngunit agad kumunot ang kanyang noo nang makita ang suot ng lalaki. Katulad yun ang suot ng lalaking nagligtas sa kanya sa bundok nun. Ano yan? Ba't ganyan ang suot mo? Secret agent ako, baby. Pero mamaya na tayo mag-usap. Tapusin na muna natin ang laban na to. Si Andres na ang kumalaban kay Aling Rose habang siya pinakawalan ng mga bata. Nang tuluyang makawala ang mga bata, saktong natalo na ni Andres ang babae. Tapos na. Tapos na, baby. Umuwi na tayo. Hahakbang na sana siya, ngunit nandilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, na sa ospital na siya. Thank goodness, Lexi, gising ka na. Kuya Luke, kumusta pakiramdam mo? Okay ka na ba? Nasaan po si Andres? Umalis na siya, Lexi. Huwag mo na siyang hanapin pa. Ano ba sinasabi mo, kuya? Hindi ako pwedeng iwan ni Andres. Hindi niya magagawa sa akin. Lexi, wala nga siya. Huwag mo na hanapin ng taong wala dito. Mabuti pa magpahinga ka na lang. Hindi niya nagawa na maayos ang trabaho niya, kaya tinanggal ko siya. Anong trabaho? He is a secret agent. At hiniling ko sa kanya na alagaan at bantayan ka niya. Noong nasa bundok ka palang, pinabantayan na kita sa kanya. Hanggang pumunta ka dito sa syudad at naging pulis. Akala mo ba hindi ko alam ang pinasok mo na trabaho? Lahat sinasabi sa akin ni Andres. Alam mo, hindi ako matatahimik pagdating sa kalagayan mo. Ngunit ngayong nasaktan ka at muntik pang mamatay, hindi na kita ipagkakatiwala sa kanya. Mas mabuti pang kumuha na lang ako ng ibang magbabantay sa'yo kaysa kay Andres na hindi ko naman kayang protektahan. Pinaalis ko na siya, Lexi. You can't do that, kuya? Of course I can. Mahal ko si Andres. Hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin. Please don't do this to me, kuya. I promise you, hindi na ako magiging pasaway. Basta pabalikin mo lang siya dito. I really love him. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kapag nilayo mo siya sa akin. I'm begging you, kuya. Mahal ko siya eh.
Pabalikan mo na siya, please. Nakayuko siya habang hawak ang kamay ng kapatid. Nasasaktan siya ngayon sa ginawa ng kanyang kuya. Oh baby, gising ka na pala. Agad niyang naitaas ang ulo ng marinig ang boses ng lalaking mahal niya. Nakita niya ito nakatayo sa pinto na may dalang plastik. Kumusta pakiramdam mo? Bumili ako ng paborito mo afritada at may mangga na rin para may makain ka pagising mo. Kuya Luke, hindi ka pa ba tumawag ng doktor para matignan ang lagay ni Lexi? Saad ni Andres. Kuya Luke! Galit niyang sigaw sa kapatid. Joke lang yung sinabi ko kanina, Lexi. Gusto ko lang malaman kung talagang mahal mo si Andres eh. At napatunayan niya na rin naman yung sarili niya sa akin. Kaya sige, pumapayag na ako sa relasyon yung dalawa. Maiwan ko na kayo. Lumapit sa kanya si Andres at hinawakan siya sa kamay. Kamusta na Magpakasal na tayo, Andres. What? Natakot ako sa sinabi ni Kuya eh. Naiiniwan mo na raw ako kaya sige na magpakasal na tayo, please. Mahal mo naman ako, di ba? Magpakasal na tayo. Wala pa kaalam kung ako na yung nagpa-propose ngayon sa'yo. Gusto ko lang naman marinig kung ano isasagot mo eh. Pakasalan mo na ako. Okay. Yes, baby. Inunahan mo naman ako mag-propose pero talagang pakakasalan kita. Makalipas ang 3 taon, masaya na ang pamumuhay ni Andres at Lexi. Sa ngayon, nag-resign na si Lexi sa pagiging pulis. Si Andres naman nagtayo ng negosyo. Simple lang ang pamumuhay ni Andres kasama ang kanyang asawa, ngunit masaya naman siya. Lalo pa ngayon at buntis si Lexi sa kanilang magiging anak. May gusto ka pa bang kainin, love? Parang gusto ko ng sinigang na corned beef. Napangiwi siya sa request ng asawa. Ngunit ano nga ba magagawa niya gayong requesto ni Lexi? Palagi niyang pinapaalala sa sarili, buntis si Lexi kaya lahat ng utos ito kailangan niyang sundin. Okay, love. Dito ka lang muna, magluluto ako sa kusina. Hindi niya inaakala na ang dating binabantayan niya, magiging asawa niya pala. Unang kita niya palang kay Lexi noon sa bundok. Nang una niya itong iligtas, talaga nagandahan na siya dito. Sinabihan na nga siya ni Luke na off-limits to, ngunit masyado siyang makulit pati ang puso niya dahil nahulog siya sa babae. Nung una, pinoprotektahan niya lang naman ito. Pero habang tumatagal, hindi niya namamalayang nahuhulog na siya dito. Alam na rin ni Lexi na siya nagligtas dito nung nasa bundok pa ito. Lahat ng secrets niya sinabi niya sa asawa. Bigla namang may brasong pumulupot sa kanyang bewang. At alam niya ang kanyang asawa yon. Mukhang masarap yan ah. Siyempre naman. Gusto ko na kumain ka na masasarap at masustansyang pagkain para healthy kayong dalawa ni baby. Ano sa tingin mo yung anak natin? Babae o lalaki? I prefer a boy. Pero kahit anong kasarian niya, ayos na sa akin basta ikaw ang ina. Why, I am so lucky to have you, love. Ginawaran siya ng halik ni Lexi. At kahit ilang taon na sila nagsasama, kinikilig pa rin siya dito. Maswerte tayo sa isa't isa, love. At poprotektahan kita hanggang sa makakaya ko, okay? Pasasayahin kita at hindi kita lolokohin. Muli niyang hinalikan sa labi si Lexi at niyakap. Masaya at kontento na siya sa kung anong buhay niya ngayon. Wala na siyang mahihiling pa na kung ano pa man ang mahalaga sa kanya, nasa kanyang tabi ang babaeng kanyang minamahal. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Levi Abalingbing, Abigail Parocha, John Pasqua, Carmila, Merlina Aporta, Rosita Ayam, Roslyn Pilapil, Cleo Kawaling, Abigail Tagpeo, Lynn Gutierrez Claro, Ronilo Dorado, Miss Jovi, Marilyn Balahen, Jean Rose Mirales, Mercy Bergayo, Stan Manuzon, Luz Viminda Malyare, Remedios Paul, Daisy Gregas, Zenny Reyes, Jodeline Campilan, Ellie Ramirez, Genevieve Alonzo, Wilson Lazarte, Melanie Abit, Diego Masinas, Enday Samante, and Rochelle Cervantes. And of course, to all our listeners, we truly appreciate your comments,
constructive criticism para malaman namin kung ano mga dapat i-improve sa channels namin. We read all your comments and we are truly grateful for all the support you are giving us. And in behalf of the channel creator, Miss Randall, Miss Iya, our editor, narrator, and admin, and to all our writers, maraming salamat po.